Tumigil. Binaba na yata ako. Ayan. Alright. Baka ako'y minomonitor na eh. Matthew chapter 26 verse 39. Yan. At lumakad siya sa dako pa roon. Ito yung eksena nung si Jesus Christ ay naroon sa Garden of Gethsemane. Okay? At malapit na siyang hulihin dito para litisin at bitayin, patayin. So ang Panginoong Sus, bago na mangyari yon, nagpunta siya sa Garden of Gethsemane at doon ang Panginoong Sus ay nanalangin. Nanalangin siya. Anong kanyang panalangin? At lumakad siya sa dako pa roon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Now, may inuming saro eh. O merong saro na iinumin si Jesus Christ. Cup. Alright. At alam natin mga kapatid, kung yung cup na yon, it is the cup of suffering. It is the cup of death. It is the cup of curse. Na mapupunta lahat yan kay Jesus Christ. Halip na sa atin yan eh. Dahil tayo nagkasala eh. Alright. Alam ni Jesus Christ yan, na yung laman ng sarong yun ay mapait. Bagamat mapait, kailangan inumin. Alright. Ito, tanong. Alam naman pala niya yan, na kailangan niyang inumin yan. Eh bakit niya hiniling na kung maaari sana, alisin mo, o kaya lumampas ang sarong ito? Bakit? Alam niya, he must drink that bitter cup. Alam niya, kalooban ng Ama, na inumin niya yung bitter cup. Eh bakit niya hiniling? Kung maaari sana, alisin mo. O kaya, in other words, kung pwede sana, wag ko na lang inumin. Huwag na matuloy. Pero ang sabi ni Jesus Christ, Gayunpaman, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Anong nakita natin? Willing si Jesus Christ na inumin ang mapait na sarong. Saan natin nakita yun? Paano natin nalaman yun? Willing siya. Kasi nung huhulihin na siya, lumaban si Pedro, bumunot ng tabak, tinaga niya yung aaresto kay Jesus Christ. Sinaway siya ng Panginoon. Pedro, balik mo sa suksukan niyang tabak mo. Itong saron na ibinibigay sa akin ng aking Ama, hindi ko baga iinumin. Basahin natin yun sa John chapter 18. John chapter 18. Dito po sa talatang 11. John 18:11. Sinabi nga ni Jesus kay Pedro, isalong mo ang iyong tabak. Ang sarong sa akin ay ibinigay ng Ama ay hindi ko baga iinuman. Ibig sabihin, decided na ang Panginoon, inumin ang sarong. Kasi alam niya yun ang kanya. Yun ang kalooban ng kanyang Father. See? Pero ano kaya, no? Kung hiniling talaga ng Panginoon, Ama, alisin mo ang sarong ito. Ayokong inumin. Tingin kaya pagbigyan siya ng Ama. Ano kaya kung nag-decide siya, hindi ko inumin? Ano kaya? Ano lang, palagay lang. Kaya bang gawin ng Panginoon nyo? Pwede. Diyos din siya eh. Kaya lang, hindi niya siyempre kukontrahin ng kanyang Father. Kasi dito, pinakikita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagiging submissive sa kalooban ng kanyang Ama. Na kahit hindi siya pagbigyan sa kanyang prayer request, handa siyang sumunod. At dito po ipinakikita sa atin ang mahalagang aral, mga kapatid, kung ano ang ibig sabihin na maging submissive to the will of the Father. Dito pinakikita sa atin sa prayer ni Jesus Christ kung paano maging patient in waiting, kung paano to humble ourselves
sa mga panalangin hindi tinugunan ng Panginoon. Dito pinakikita sa atin kung paano dapat tayo matutong magpasalamat sa Diyos even for prayers that are unanswered. Tinuturuan din tayo na magpuri sa Diyos at magsabi ng the Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. O kaya awitin natin na naayon sa ating damdamin at puso. Kasi minsan pag tayo maawit, wala yung ating puso eh. Kanta lang tayo ng kanta na hindi natin naiintindihan kinakanta natin eh. Dapat yung kinakanta natin, pag tayo kumakanta at pumupuri sa Panginoon, isa puso natin. Tulad ng awiting, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. At turuan din tayo sa mga unanswered prayer natin na to endure all things for Christ's sake. Magtiis tayo, tiisin natin ang lahat ng bagay, lahat ng mga paghihirap, alang-alang kay Kristo. Now, secondly, as to the manner of our requests, we know not how to pray as we ought. Hindi natin alam paano dapat tayo manalangin eh. Hindi sapat na gawin natin ang mabuti, kundi kailangan natin gawin ito ng maayos o tama. Hanapin sa isang angkop na kaayusan. At dito, madalas tayong naliligaw. Dito sa puntong ito, madalas tayong nawawala. Mahina ang mga biyaya, malamig ang damdamin sa panalangin, naliligaw o gumagala ang ating mga pag-iisip, di ba? At hindi laging madaling mahanap ang pusong manalangin. Laging nawawala yung puso sa panalangin. Yun ang ating kahinaan. At yun ang ating kamangmangan. Basahin natin Isaiah chapter 26, mga kapatid. Isaiah chapter 26. Isa sa mga dahilan, sa mga nagtataka sa atin, bakit minsan ang buhay natin bat-bat ng mga kahirapan? Bakit? Natanong na ba natin, Panginoon, ba't ganito buhay ko? Puro afflictions, puro sufferings, puro trouble, puro problema. May dahilan yan. Isa sa mga dahilan. Maraming dahilan ang Panginoon. Pero isa sa mga dahilan, pakita ko sa inyo, Isaiah chapter 26. Mga kapatid. Isaiah chapter 26, verse 16. Ito po, sabi rito, Lord, in trouble, they have visited thee. They poured out a prayer when thy chastening was upon them. You see, nung in-afflict ng Diyos ang Israel, dahil sa kanilang mga pagsalangsang at pagsuway, when they were put in trouble by God, or when God put them in trouble, look at the result. They have visited God. Sa wakas, naalala din nila ang Diyos. At nung naalala nila ang Diyos, ano nangyari? They poured out a prayer. See? When thy chastening was upon them. Salamat sa chastening ng Panginoon. Because whom the Lord loveth, He chasteneth. Ang iniibig ng Diyos ay kanyang hinahampas. Salamat sa mga paghahampas na ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi tanda po yan ang kanyang pag-ibig. Tanda yan ang kanyang pagmamahal. Wala siyang anak na hindi hinahampas. Ito palagi ko sinasabi, paulit-ulit. Isa lang ang anak ng Diyos na walang kasalanan. Pero wala siyang anak na walang mga latay. Wala. Lahat ng mga anak ng Diyos tumatanggap ng latay o hampas. At may purpose palagi ang Panginoon. Maganda purpose niya eh. Ayan. Matuto tayo ng manalangin na may puso. Kaya nga sabi doon sa Psalm 62, kung hindi ako nagkakamali. Punta tayo doon sa Psalm 62. Sa panalangin, mga kapatid, dapat may damdamin. Kasi puro formality, puro salita eh. Yeah.
Tama ba ako? Psalm 62. Yes, verse 8. Psalm 62 verse 8. Psalm 62 verse 8. Sabi rito, trust in Him at all times, ye people, pour out your heart before Him. Marami sa mga panalangin, ang gaganda ng mga salita, mga rhetoric na pananalita, wala naman ang puso. Ayaw ng Panginoon ng ganun. Gaano man kaganda ang mga salita. Gaano man kabulaklak ang salita. Kung wala naman damdamin, wala naman ang puso, walang kwenta. Isang example na makikita natin, another example mga kapatid, ay yung panalangin ni David sa 2 Samuel. Isa natin, 2 Samuel chapter 7. In 2 Samuel chapter 7. Si David po ay umapila sa pangako ng Diyos na itatatag ng Diyos ang kanyang sambahayan. Yan. 2 Samuel. I hope matapos natin ang 2 point. Sikapin ko. Pero hindi, tuloy natin mamaya. 2 Samuel chapter 7, look at in verse number 25. At ngayon, O Panginoong Diyos, ang salita na iyong sanilita tungkol sa iyong lingkod. So, meron palang sinalita ang Panginoon. O kaya, merong sinabi ang Panginoon kay David At yun po yung tinitingnan ni David, yun yung gustong panghawakan ni David. May sinabi siya May sinabi ang Panginoon kay David. Tungkol sa kanyang sambahayan. Ayan. Ano yun? Iyong pagtibay nawa, magpakailanman, at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. Ayan. Nakita nyo? Nanalangin po si David para sa tiyak na katuparan ng pangako ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. At kasama na rin dyan yung katatagan at walang hanggang pagpapatuloy ng kanyang kaharian dito At syempre, walang alinlangan, kasama na rin dyan yung espesyal na pagbanggit sa Mesaya. Yung pong ipinangakong binhi na magmumula sa kanya. Again, pansin niyo yung sinabi ni David dito, at iyong gawin gaya ng iyong sinalita. Yan, sa bandang uli, verse 25. Kasi, bagamat nilayon po at ipinangako ng Diyos na gawin ang ilang mga bagay na yon at gagawin ng mga ito, gayon pa man, ito po ay inaasahan niya. David was expecting this. Bagamat, siyempre, pag ang Diyos ay nagsalita, talaga namang gagawin niya yan, pero kailangan pa rin asahan. At yun po ang ginawa ni David. Inasahan niya, at tama po kay David na manalangin. Pinagpray niya para sa katuparan ng mga ito. Verse 26, tuloy tayo. At dumakila ang iyong pangalan magpakailanman sa pagsasabi, ang Panginoon ng mga kubo ay Diyos sa Israel, at ang sambahayan ng iyong lingkod na si David ay matatatag sa harap mo. 27, sapagkat ikaw, O Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng Israel, ay napakita ka sa iyong lingkod na iyong sinasabi, aking ipagtatayo ka ng isang bahay. Tingnan nyo, pangako yan ng Diyos kay David na itatayo siya ng isang bahay. Ipagtatayo siya ng isang bahay. Meaning, yung kanyang sambahayan. Tapos yung kanyang kaharian. Alright? Kaya't nasumpungan. Ito. Tingnan nyo po. Kaya't nasumpungan ng iyong lingkod sa kanyang puso na idalangin ang panalangin ito sa iyo. Yun yung sinasabi natin sa panalangin, dapat may puso. At ang nasa puso ni David na nag-udyok sa kanya para manalangin ng ganito, yung promise ng Diyos sa kanya. Gusto niyang panghawakan. Ganyan dapat manalangin. Paano manalangin? Ganito. How to pray? See? May puso, tapos ayon sa salita ng Diyos.
Hindi ayon sa gusto natin, kundi ayon sa sinabi ng Diyos. Kundi sana kung wala sinabi ang Diyos sa kanya, may sinabi, nangako ang Diyos sa kanya. Yun ang pinangawakan ni David. At ginawa niya yung panalangin. Hiniling niya sa Diyos yun. Para bang, Panginoon, may sinabi kayo sa akin, tanda ko po yun, itatatag niyo po ang aking sambahayan, ang aking bahay, patatatagin niyo ang aking pamilya, ang aking kaharian, kaya pinapanalangin ko. Gawin po ninyo. Yun tamang panalangin. Hindi batay sa palagay, hindi batay sa inaakala, batay sa kapritsyo. Hindi ganon. See? Nanuwa natin mga kapatid. Yan. Natagpuan ang kanyang puso na nakalaan sa paglilingkod na ito. O natagpuan ang kalayaan at katapangan sa kanya upang ilagay ang panalangin ito sa Diyos. Ang nagpasigla at nagpalakas ng loob kay David na gawin ito ay ang mapagbiyayang pangako ng Diyos. Nabubuin niya ang kanyang pamilya, bubuin ng Diyos ang pamilya ni David, itatatag ang kanyang kaharian. O kung hindi man, ay hindi niya maaaring kunin ang gayong kalayaan. At ginamit ang gayong katapangan sa Diyos sa panalangin na hiniling sa Kanya. So, kamangmangan at kahinaan at distraction o pagkagambala sa panalangin ang madalas na inirereklamo o ibinadaing ng lahat ng mga mananampalataya pagdating sa panalangin. Kung si Pablo nga ho, mga kapatid, ang dakilang apostol ni Jesus ay hindi alam kung anong dapat ipanalangin, tayo pa kaya? Malimit po ang salita ng Diyos ay naglalahad ng mga prinsipyo na nananawagan para sa patuloy na pagsasanay o pag-eehersisyo ng ating mga puso. At tulong. Hingi ng tulong mula sa itaas para maipakita sa atin ang iba't ibang kaso at kalalagayan o kondisyon natin. Kaya nga po, natututo tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kapag tayo po ay naturuan sa malalim na ating pangangailangan upang dumaing. Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. At magmakaawa sa Kanya upang ipagkaloob ang espiritu ng panalangin. Dito papasok ang pangalawa, ang mahalagang tulong ng banal na espiritu. Sa puntong ito, mga kapatid, matapos nating ma-realize, malaman ang isang prinsipyo na hindi tayo marunong na manalangin ng nararapat, dito po papasok ang mahalagang papel ng Holy Spirit na tayo po ay turuan sa ating pananalangin. Balik tayo sa ating teksto, Romans chapter 8. Romans chapter 8. Kailangan ng assistance ng Holy Spirit. Kasi sa verse 26, we know not. Kaya nga, the Spirit also helps our weakness, our infirmity. Bakit? Kasi nga, we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit Himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Tapos 27, and He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession. Who makes intercession for the saints? According to the will of God, it's the Holy Spirit. Ida-direct, tutulungan tayo ng Holy Spirit para i-direct, gabayan tayo sa ating prayer, nang sa prayer natin, palaging aayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung ayon sa sarili nating kalooban. So ito yung prinsipyong pangatlo. Kailangan nating maging lubos na mulat sa ating pangangailangan ng tulong ng Espiritu. At bakit? Para may paalam niya sa atin ang totoo nating pangangailangan. Ano ba talaga ang ating kailangan sa Diyos? Halimbawa, pagdating sa mga temporal needs,
temporal na pangailangan, material na pangailangan, o gaano kadalas na tayo nalalagay sa mahigpit na pangailangan? Pastor, madalas. Lalo na ngayon, nangangailangan ako. Yan. Ang mga bagay-bagay talaga no, na nasa labas ay talagang tumutulak sa atin. No? Pressured tayo sa maraming bagay at gusto talaga nating makaahon mula sa mga pagsubok at kahirapan. Di ba? So, sigurado, alam natin kung ano ang ipapanalangin natin tungkol dito. Hindi rin. Ang totoo, sa kabila ng ating karaniwang panghahangad na guminhawa, ang totoo, napakamangmang natin. Napakapurol ng ating kaunawan. Hindi natin alam kung anong pagpapasakop sa kanyang kalooban ang kinakailangan o kung papaano masasanctify ng Diyos ang mga kahirapan na pinayagan niyang maranasan natin para sa ating kabutihan at kapakinabangan. Gaano sa atin dito kadalas? Ilan sa atin dito madalas, pagka mayroong pagsubok, kahirapan, ang prayer natin agad lagi, Panginoon, alisin mo mga kahirapan ito. Diba? Gusto natin agad ginhawa eh. Immediate result. Answered prayer! Yan ang gusto natin. Pero napakapurol natin mga mangmang na hindi natin naiintindihan ang mabubuting layunin ng Diyos sa atin. Therefore, ang tawag ng Diyos sa mga kahilingan ng mga naghahangat agad ng ginhawa mula sa kahirapan o pagsubok ay alulong at hindi pagdaing ng kanilang puso. Howling. Marami sa mga Kristyano, pagka nanalangin, ang dinig ng Diyos sa mga panalangin nila, alulong ng aso. At hindi po daing ng kanilang mga puso. Basahin natin ang Hosea chapter 7 verse 14. Hosea chapter 7 verse 14. Pagkatapos ng Daniel ay Hosea chapter 7, tayo verse 14. Pakinggan nyo. And they have not cried unto me with their heart. When they, ano sabi? When they howled. Ano sa Tagalog yan? Sa kay Scofield, wailed. Pero sa King James, howled. Di ba howling sa mga aso yan? Sa mga lobo? When they howled upon their beds, they assembled themselves for grain and wine, and they rebelled against me. Ang panalangin nitong mga Hudyong ito sa Diyos, howling, at hindi po cried unto me with their heart. Again, let us be reminded yung sinabi ng Ecclesiastes 6:12, for who knoweth what is good for a man in this life? Sino nakakaalam kung anong mabuti sa buhay ng isang tao? Kung anong mabuti para sa isang tao sa buhay na ito? Ang kailangan natin ay heavenly wisdom. Ang kailangan natin, heavenly wisdom, para po maturuan po tayo na ipanalangin ang mga panlupa po nating pangangailangan ayon po sa kaisipan ng Diyos. Humagulgol sa ibang salin sa Tagalog. Pag kami nagtatanong sa akin, nakita ko, Pastor, ano nangyari sa mata mo? Sa mga panalangin natin talaga, mga kapatid, yung inaakala nating kabiguan na hindi natupad yung ating kahilingan, hindi natin na-realize blessing yun eh. Hiniling ko po sa Diyos ng isang successful operation ng aking mata. Pero ang binigay sa akin ng Panginoon ay kabiguan, failure. Hiniling ko sa Diyos na ibalik niya ang aking paningin, pero ang ibinigay sa akin ng Diyos ay kabulagan.
pumasok ako sa isang business na inakala kong magbibigay sa akin at sa pamilya ko ng ginhawa. Ipinanalangin ko sa Panginoon na magtagumpay ako sa business na iyo, pero binigay sa akin ng Panginoon ay kalugihan, failure, bankruptcy. Ang tanong, bakit? Bakit lahat ng hiniling ko sa Panginoon, kabaliktaran lahat ang ibinigay? Pinag-pray ko sa Panginoon nung may van pa kami rito kasi kailangan ayusin, kailangan i-maintain. Sabi ko, Panginoon, bigyan niyo po ako ng blessing, pera para mapa-change oil ko, mapa-ayos ko yung sasakyan nang sa ganun ay tumagal. Sa ganun ay magamit namin ng maayos. Ang ginawa ng Panginoon, ibinangga. Wasak. Baliktad, ano? Lahat baliktad eh. Lahat ng hiniling ko sa Panginoon, ang sagot ng Panginoon, kabaliktaran. Bakit? Para turuan niya ako magpakumbaba. At para dalisayin niya ang aking buhay. Nung katatapos lang ng ikalawa kong opera, ang sakit ng aking mata. Sobrang sakit. Grabe. Never kong naranasan yun sa buhay ko eh. Nung hindi ako makatulog, ilang gabi ako hindi makatulog eh, sa sobrang sakit. Talagang hindi ako makatulog. Magdamag. Lumuhod ako sa Panginoon, nagmakaawa, nanalangin ako. Sabi ko, Panginoon, kahit 5 minuto lang, maalis lang yung sakit. Hayaan niyo po akong makatulog. Kahit kaunting minuto. Dahil po talaga ako hirap na hirap. Sobrang sakit. Ang ginawa ng Panginoon, hindi niya inalis yung sakit. Lalong tumindi ang sakit. Again, ang tanong, bakit? Para maintindihan ko yung sakit na naramdaman at dinanas ni Jesus Christ nung siya'y namatay sa krus. Lalo kong na-appreciate yung sufferings ni Jesus Christ sa krus ng dahil sa akin. Kahit sa ganun nga, alam ko naman yung pain na naramdaman ko, no match yan sa pain na naramdaman ni Jesus Christ eh. Eh kung yung time na yun eh, sakit na ako eh. How much more yung pain na dinanas si Jesus Christ sa cross? Mas matindi pa yun. Walang sinabi yung pain ko. Nakaw, wala sa kalingkingan. Pero daing nang daing ako. Halos magreklamo na. Pero si Jesus Christ, hindi siya nagreklamo. Tinis niya lahat yun. Alang-alang sa aking kaligtasan. At isa pang parang nag-flash sa aking isipan bilang sagot ng Panginoon sa tanong ko, bakit? Samantalang umaasa ako habang ko'y nananalangin. Tinataas ko yung aking kamay na gano'n. Baka sakaling hawakan ng Panginoon, paramdamin niya sa akin na nandyan siya. Sakaling may humawak eh. At maibsan yung aking hirap kahit kaunti. Pero wala. Pinakanta ko pa yung Have Thine Own Way, Lord, paulit-ulit. Have Thine Own Way, Lord. Sa second stanza, sabi ron, Have Thine Own Way, Lord, have Thine Own Way. Wounded and weary, help me, I pray. That time I was wounded and weary. Literally, wounded talaga eh. Help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Lord, touch mo lang ako. Touch. Please, kahit kaunting ginhawa lang. Kahit sandali lang. Sa sobrang sakit. Sinagot ba ng Panginoon ng aking prayer? Yes, sinagot. Pero hindi ayon sa kagustuhan ko. Hindi niya tinanggal yung pain. Bakit? Para maintindihan ko kung anong nararamdaman ng Diyos sa tuwing ako'y gumagawa ng kasalanan. Nasasaktan siya. Ang sagot ng Panginoon sa prayer ko, gusto niya paramdamin niya ako kung ano ang pain. What is pain? Actual. Hindi yung drawing lang, hindi yung nabasa lang. Experimental acquaintance with the Word of God.
para matuto tayo. Marami sa mga katotohanan na nasa Biblia, hindi natin yan lubos na maintindihan hanggat hindi natin aktwal na nararanasan. At yan ang isa sa mga layunin ng Diyos kung bakit pinadadanas niya sa atin yan. Para maintindihan natin, aktwal mong malaman, maunawaan. Hindi puro theory, hindi puro theoretical o intellectual, actual. So parang sinasabi sa akin na pa, ngayon alam mo na kung anong nararamdaman ko sa tuwing ikaw ay hindi nakikinig at sumusunod at sumusuway sa akin. Lubha akong nasasaktan. Gaano kasakit? Katulad ng nararamdaman mo. See? Kaya naunawaan ko yan mga kapatid, talagang sabi ko, Panginoon, salamat, salamat. Mabuti pala layunin ninyo. You see, God does not always give us what we wanted, but what we needed. May nabasa ko isang poem, ang ganda ng poem, related to dito sa ating sinag-usapan tungkol sa prayer. Pakinggan nyo, sabi rito, I asked for strength and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom and God gave me problems to learn to solve. I asked for prosperity and God gave me a brain and a brawn to work. I asked for courage and God gave me dangers to overcome. I asked for love and God gave me people to help. I asked for favors and God gave me opportunities. I asked God for long life and God gave me death so that I can live for eternity. I received nothing I wanted. I received everything I needed. Hindi natin alam what is good for man in this life. Only God knows. Siguro may tututol. Teka muna, Pastor. Teka. Hindi ba tayo pwedeng manalangin para sa ating temporal needs? Pwede. Hindi naman masama. Sabi nga sa Matthew 6:11, nung nagpaturo mga lagad na manalangin, give us this day our daily bread. Oh, pwede naman Pwede tayong humiling ng mga pangangailangan natin. Kaya lang, temporal things may be scripturally prayed for, but with this threefold limitation. Number 1, incidentally. At hindi po primarily. Bakit? Sapagkat hindi ang mga bagay na ito ang pangunahing concern ng mga Kristiyano. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano ba ang pangunahin na dapat nating concern? Colossians 3:1, set your affections on things above, not on things of this earth. Set your affections on things above, where Christ sitteth on the right hand of God. Yan ang pangunahin nating concerns. Mga bagay na makalangit, hindi po mga bagay na panlupa. Makalangit at mga bagay na walang hanggan ang dapat munang unahin natin at hanapin. Dahil mas importante po at may halaga kaysa sa mga pansamantalang bagay. Kaya pwede tayong humiling incidentally, pero hindi po primarily. Secondly, subordinately, as means to an end. Sa paghingi po ng mga material na bagay sa Panginoon, hindi po dapat para mabigyang kasiyahan ang atin pong mga sarili, kundi upang makatulong sa atin na mabigyan pa natin ang Diyos ng higit pang kaluguran. Kaya natin hinihiling yun. Para ang ating mga sarili ay lalong maging kapakipakinabang at mabigyan natin ng Diyos ng higit pang kaluguran. Kaya subordinately lang yung mga temporal needs. And thirdly, submissively, hindi po dictatorially. Sapagkat that would be the sin of presumption, pagpapalagay. Sabi nga uli ng Ecclesiastes 6:12, we know not what is good for man in this life, whether any temporal mercy would really contribute to our highest good or not. Kung kaya kailangan natin ipaubaya sa Diyos
ang pasya. Tanda natin, meron tayong mga outward needs, pero meron tayo ring mga inward needs. Meron tayong mga outward wants, pero huwag natin kalilimutan, meron din tayong mga inward wants. Ang mga bagay na dapat po muna nating gawin bilang mga mananampalataya at dapat munang talakayin ng Diyos sa ating mga pagsusumamo ay yung pong panloob na kondisyon at kalalagayang espiritual ng ating mga kaluluwa. Ito po ang dahilan kung bakit hindi po satisfied si David sa pag-confess ng lahat ng kanyang nalalamang transgressions at original sin na mababasa natin sa Psalm 51 verses 1 to 5. Kundi ipinag-pray din niya na to be cleansed from every secret faults. See? Hindi lang yung mga original sin, hindi lang yung mga transgression, kundi pati secret faults. Psalm 19 verse 12, David said, cleanse me from every secret faults. Psalm 19 verse 12. 19:12. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. So, nung ang sagot ng Panginoon sa aking mga prayer ay baliktad. Hindi ayon sa kagustuhan ko eh. Hindi ako pinagbigyan ng Diyos sa mga kagustuhan ko, kundi yung kalooban niyang nasunod. Pinaunawa yan sa akin ng Panginoon. Kailangan kong tiisin yung pain. Ang pinag-pray ko na lang, Panginoon, bigyan niyo po ako ng biyaya na matiis ko ang sakit na ito. Panginoon, bigyan niyo po ako ng biyaya na kahit masakit, ay magawa ko pa rin purihin kayo at pasalamatan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng biyaya na tanggapin ang naman ang iyong kaloob sa akin, mabuti man o masama. Nakita niyo? Iba na prayer ko. Kasi doon ako dinirect ng Holy Spirit. Norman, ang kailangan mo, hindi madali ang ginhawa eh. Ang kailangan mo, matutunan mo yung spiritual graces, yung spiritual virtues na magpakumbaba, magtiis, matuto kang maghintay. Yun yung sinasabi nating panloob na pangangailangan. Wala kasi tayo nun. Okay? Hindi yung panlabas na pangangailangan, panloob. Virtues ang itinuturo ng Panginoon sa atin kasi yun ang kailangan natin. Diba? Di na, iba ang prayer. Katulad ni Paul, nung nalaman niya na hindi alisin ng Panginoon tinik sa laman, biyaya ang ibinigay ng Panginoon. Para matutunan ni Paul na kahit sa kahinaan, magpuri siya, magpasalamat. Kita niyo ang ganda ng lesson na natutunan ni David. Yun sinasabi ko na kung puro tayo answered prayer, wala tayong matututunan dyan eh. Doon tayo sa unanswered prayer. Nandoon ang kayamanan ng mga aral para sa mga anak ng Diyos. So ano nakita natin? Kahit nahihirapan ang panlabas na pagkatao, sabi ni Pablo, pero ang panloob naman na pagkatao ay nababago araw-araw. Yung panloob na pagkatao nadadalisay araw-araw. Pagka ganyan ba, hindi mo naintindihan yan eh. Hindi mo pupurihin ang Panginoon. Diba? Kung maunawaan mo yan, salamat po. Sa layunin po ninyo, napakabuti pala. Akala ko po masama eh. Akala ko itong nangyari sa akin, bad. Hindi pala. Mabuti pala. Kasi nga, ang Diyos ang nakakalamnat ng bayay. Kasi nga, all things work together for good. To them who love God. To them who are the called according to His purpose.
Tanging Diyos lang nakakaalam ng puso mo at puso ko, hindi tayo eh. Mali ang judgment natin eh, pagdating sa ating mga puso, nagkakamali tayo eh. Kala natin okay tayo sa Diyos, yung pala ganun tayo. Not until nasabihin sa atin ng Diyos, mayroon akong laban sa iyo. I have somewhat against you. Kaya si David nakiusap din sa Diyos na isagawa ang panloob na pagsisiyasat ng kanyang puso para malaman kung anong mali sa kanya. Last two verses. Psalm 139. Last two verses. Kaya ang prayer ni David, Psalm 139, verse 23. Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my thoughts. Ba't siya nagpapasearch sa Diyos? Kasi nga, ang Diyos ang nakakalam ng tunay na kondisyon at kalalagayan ng kanyang puso And see if there be any wicked way in me. Baka hindi rin alam ni David na meron pala siyang wicked way in him. And lead me in the way everlasting. Alam ni David na ang Diyos principally requires truth in the inward parts. Thou desirest truth in the inward parts. Psalm 51:6. Lagi truth in the inward parts ang hanap ng Diyos. Truth in the inward part. Hindi outside. Last verse. 1 Corinthians 2:10. Last verse. 1 Corinthians 2:10. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Kaya mahalaga talaga ang assistance ng Holy Spirit. Siya magre-reveal. Siya nakakalam For the Spirit searcheth all things. Yes! The deep things of God. For what man knoweth the things of a man, except the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now, we have received not the spirit of the world, but the Spirit who is of God, that, look at this, that we might know the things that are freely given to us of God. Para malaman natin ang mga bagay na libre binibigay sa atin ng Diyos. In view of this, mga kapatid, dapat lang talaga na hanapin natin ang tulong ng Holy Spirit. Nang sa ganon, pag nanalangin tayo ay makapanalangin tayong katanggap-tanggap sa Diyos. Sikapin natin na yung mga prayer natin ay acceptable sa Diyos. May God bless the message in our hearts. Tutuloy po natin ito mamaya. Tayo po'y dumulog sa Diyos sa panalangin. Panginoon naming Diyos, luwalhati karangalan at kapurihan ang inahandog at inaalay namin sa inyo matapos naming matunghayan ng mahalaga niyong mensahe. Salamat sa mahalagang aral na ito, Panginoong Diyos, kung paano manalangin ng tama at kung ano ang dapat namin ipanalangin. Totoo po, Panginoon Diyos, ang inyong sinabi na kami mga hangal, mangmang, na hindi kami marunong manalangin ng nararapat, kaya kailangan pa naming turuan. Dahil hindi pa naman namin namamaster ang prayer. Pagdating sa panalangin, marami pa kaming dapat na matutunan. Kaya, Lord, teach us to pray. To pray rightly. Patawarin niyo kami sa mga kamalian namin. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin, sa mga kasalanan namin, lalo na pagdating sa panalangin. Nakita po namin ang aming mga kamalian, Panginoong Diyos. Ang amin pong hypocrisy, ang amin pong pagmamadali, ang amin pong impatience,
ang pag-iit ng sarili naming kagustuhan sa halip na kami magpasakop po sa iyong kalooban at kung anong nais niyo para sa buhay namin. Lahat ng yan, Panginoong Diyos, na-reveal sa amin. Kaya patuloy namin pinagpe-pray, Lord, na pakita niyo sa amin ang tunay na anyo, kalalagay ng aming puso. Kasi kayo po talagang nakakalam. Madalas kami po ay dinadaya ng aming mga sarili sapagkat ang puso ay higit na mandaraya at masama. Kaya salamat sa liwanag ng iyong mga salita. Salamat sa gabay sa amin ng Holy Spirit. Kaya naman, Panginoong Diyos, patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, lalo sa mga pagrereklamo namin sa buhay. Na madalas, ang mga nangyayari sa amin dahil sa hindi namin naintindihan, pero ito po'y gawa ninyo. Madalas kami po ay nagrereklamo. Ayaw namin yung nangyayari sa amin. Pero hindi namin naintindihan na mayroon pala kayong mabuting layunin. Kami po ay nasa proseso ng pag-aaral. Kami pala inyong tinuturuan. Kaya Panginoon naming Diyos, patuloy kaming turuan pa. Na maintindihan namin ang mga dealings niyo sa aming buhay. Maintindihan namin ang mga judgment po ninyo sa amin, Panginoon Diyos. Maunawa namin ang mga aral ninyo. Inaamin namin na marami pa kami dapat na matutunan, Panginoon Diyos. Hindi namin masasabing kami po ay sapat na o kami po ay gusto na. Patuloy kaming turuan at kami naman ay matuto. Tanggapin namin ano man ang kaloob niyo sa amin, mabuti man o masama, na may pagpupuri, na may pagpapasalamat, lubos na nagpapasako sa ilalim ng iyong kalooban at pamamahala. Patuloy kaming dalisayin, patuloy kaming baguhin, hanggang sa maging katulad kami sa wangis o larawan ng aming Panginoon Hesus. Sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod, patuloy kami bigyan ng biyaya. Mamaya, Panginoong Diyos, kami ay magkasama-sama muli sa isa namang paglilingkod, pagsamba, at sa paggunita ng kamatayan ng aming Panginoong Hesus. Tulungan niyo po ipapanan mga kapatiran. Sana'y magabagin niyo sila na sila po'y magpakatapat. I-revive niyo po kami as a church, Panginoong Diyos. Kailangan namin ng revival. Tulungan niyo kaming makapanatili sa Panginoong Hesus at ang kanyang salita ay mananatili sa amin. Tulad ng isang sanga na hindi pwedeng mabunga kapag hindi nakakabit sa puno. Kaya naman, maawa kayo sa amin, Panginoon, papanatilihin niyo kaming nakakabit sa puno na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. Mabagay sa amin, tulungan niyo kami, O Diyos. Ayusin niyo po ang aming mga sarili. Ayusin niyo po ang aming mga buhay. Gawin niyo sa amin, hindi namin kayang gawin. Kami po ay nagmamakawa sa inyo, Panginoong Diyos. Ang mga salita niyo po maging gabay ng aming buhay. Sumami nawa ang iyong pagpapala, pagpalaan niyo aming pamilya, patuloy niyo kaming tutulungan sa araw-araw naming buhay, sa araw-araw naming pangangailangan. Dali niyo kami lagi sa landas ng katwiran, kabanalan, at katotohanan. Ihatid niyo kami, Panginoong Diyos, sa inyong sariwang pastulan. At doon makasumpong kami ng inyong kapahingahan. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ito po ang aming dalangin, papuri at pasalamat. Amen. Awitin natin ang doxology, sambahin pa rin natin ang ating Diyos. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. God bless us all. Mamaya po ulit, meron tayong pananambahan at banal na hapunan. Mamaya natin present si Sister Nice in the presence ng ating mga kapatiran.
Thank you. God bless us all.